Hi guys, it's me again, Stince Pomoseno, your concertista girl. So today, nandito ako sa Weed Residences. So this unit is located at Tagaytay, Maharlika West. So this unit din po is own unit po namin. So yes, tama po ang nabasa nyo sa title ng vlog na to. Naloko ako ng contractor ko. Pero wait, contractor nga po ako, di ba? Pero ipapaliwanag ko sa inyo sa vlog na to kung paano ko naloko nung first na contractor po ng unit na to. Kung ano yung mga nilagay niyang materyales and then kung paano niya minake over or pinarasis po yung every part of this unit. So, tara, samahan niyo ako. So, ito na nga guys, yung mga part ng wardrobe na sobrang angat-angat na siya. Packaging tape, mighty band, yun yung mga ginagamit namin pang dikit. Yan yung sa taas, yung upper cabinet namin, na sobrang umangat na rin siya. So, ito namang sa toilet and bath namin. Ang sabi talaga ni engineering dito, kasi this is the second time na pina-check ko na to. Sabi talagang moist daw siya. Do sige, okay, moist na to. Kaya, gagawin na lang namin, lalagyan na lang namin siya ng PVC ceiling panel. So, dito naman sa kitchen part namin, lower and upper cabinet namin, sobra talagang tanggal-tanggal na siya. As in literal, isang panel yung natatanggal sa side na to. Sabi nga kasi, mali yung naging process nung unang contractor na gumawa nito. Kaya ganyaan talaga siya. Pati kahoy ang pangit na. So, unahin natin dito sa part ng kitchen natin. So, sa part na to guys, yung pinakalahat ng pinto na yan, pinalitan po namin siya. Kasi, after, I think 6 months lang ng pagkakagawa ng unit na to, as in, nag-angat-angat na po talaga yung mga laminated na ginawa nung unang contractor po ng unit na to. So, ang process kasi na ginawa niya is plywood or China wood pa nga yata yun. Tapos naglagay ng of course rugby and then yung formica natin. So, okay lang naman yon. However, kailangan kasi magaling yung magpa-process nun kasi hindi lang siya basta pinahid, tapos nilagay yung pinaka-laminated, yung pinaka-formica natin. So, dun pa lang may nakita na kami na mali doon sa naging process niya. Kaya madali siyang, parang after 6 months of renovation, angat-angat na kagad siya. Ayan. So, ito, as is na din to. Pero ito guys, dati exposed tong T5 na to. Nilagyan na lang namin to nung cover niya rito. Which is yun naman kasi po talaga yung tama. Tapos dito, sa lower part na to, ganun din. As in, tuklap-tuklap pa din po talaga. As in, angat-angat yung mga ganito niya. Ngayon po kasi, it's laminated board na po yung ginamit namin. Ayan. Kaya po mas okay na siya. Mas magiging matibay na po siya. So again, dito sa countertop na to, since syempre medyo nagbabudget pa rin po tayo as a unit owner, hindi ko na rin po siya tinanggal kasi okay pa naman po siya. So as is pa rin po, original pa rin po yan, yung countertop namin. So pinto lang po yung pinalitan namin. Ngayon, ang question is, how about the inside po ng cabinet na to? Yung cabinet na to, sad to say, yes, yan pa din po yung yung unang kabit, yan pa din po. Kasi hindi ko na pwede siyang baguhin yung buo eh. Hindi ko na siya pwedeng baguhin kasi masyado na pong magiging mahal yung costing ko. So, gumawa na lang po kami ng way paano po ma-minimize lang yung magiging costing po ng unit na to. Ayoko na pong gumastos ng 1,000 pa ulit just to knock down all the parts of this cabinet para lang po maging maayos siya. Yung loob po kasi, buti na lang, mas ginusto ko siyang nakapintura kaysa po dun sa nakalaminate. So, good decision pa rin ako pagdating doon na hindi ko siya pinalaminate, kundi painted po siya. So, mas tumagal po yung pintura po natin. Ayan. So, ito, yan pa din po yung ating lower cab. Tapos ito, yung micro cabinet natin, hindi na po kami naglagay ng cover doon. We let it open na lang din siya. Tapos ito, mas medyo okay pa din naman. Pintura po ang ginawa po namin dito. Pintura po yung unang gumawa po nito sa kuso. So, etong pintura okay pa rin naman.
Tapos ito guys, add-on na lang to. Dati wala naman to. So, plain lang talaga siya. So, naisip ko lang na maglagay na lang kami dito ng shelves para at least pwedeng magpatong po dito ng shoes or kung ano man po yung gamit na gusto pang ipatong ng ating guest pag nagstay po sila dito. And then this cabinet din po isa, ayan, sa cleaning materials naman po. Para naka-cover lang din po siya. So let's go to our toilet and bath. So sa toilet and bath natin guys, as is pa rin naman po, yan pa rin naman po yung in-install ng ating unang contractor dito. So maayos naman po yung pagkakalagay po nila ng mga tiles, pagkakalatag, maayos naman po. However, pagdating po dito sa lower cabinet namin, una kasi, pinalagyan ko lang siya ng isang diretso lang. Open shelves lang siya. Ganyan. Tapos sooner or later, may mali dun sa P-trap. Nakapaling siya. Tumatama siya dun sa pinaka-shelves niya. So we need to remove. We need to replace po ng P-trap ulit. Tapos tanggalin na talaga yung hole na, yung slab na yon, yung pinaka-isang ledge na yon sa para lang makaposisyon ng tama yung ating P-trap. Tapos napansin din namin na yung sa laboratory sink namin. Yung likod nito guys, kung yung sa pinakalikod po nito, may sumisingaw po doon. Kasi sabi sa akin nung mga tumingin na rin po dito na hindi po sarado and hindi po maayos yung pagkaka-install ng P-trap po dito. That's why sumisingaw siya. Even dito po sa likod ng ating toilet bowl. As in open din po. Meron silang iniwan dyan na open lang siya. That's why sumisingaw po yung of course, yung galing po doon sa sa imbakan po ng ating Ayun. So, kaya as in, sabi nga, maganda nga lang tong unit. Pero that time, after the turnover, maganda yung unit. Pero may amoy po talaga siya. One of the naging complaint po namin din yun sa unit na to. Kasi this unit is under po ng daily staycation po siya. And then, dito sa upper part na to, ito ginawa na lang namin to na nag-install na lang kami rito ng PVC ceiling panel po namin. Para kasi, napansin ko rin kasi, nagkakaroon siya ng markings, pero mukha siyang water leak. Pero nung upon checking of the engineering ng wind po, wala naman daw siyang water leak sa taas. So, nilagyan na lang po namin dito para mas mukhang malinis lang po siyang tignan. Tapos, anything na magmumulch dyan o magmamarks dyan, safe na po kami. So, ito in-install na lang din po ito ng aking team po. So, let's go to our TV side. So, ito yung TV shelves, TV ledge natin. Yan, in-install din po ng aking team. And then, ito po yung ating shelves dyan. Yan, in-install na rin po siya. Dati kasi, every time na pupunta talaga ako dito, nagdadala ako ng Mighty Band, saka ng packaging tape po, yung kulay gray. Kasi talagang angat-angat po talaga yung mga laminate po namin. Kaso, syempre, as a owner na nakagumasos na po ng 100,000, parang ayun, hindi po ako ready na magpagawa po ulit that time po. So, ayan siya. As in, kung sobra talaga yung naging stress ko. Every time napapanik po ako rito sa unit namin. Kasi para lang, tas narireklamo na rin ako sa platform na yun nga, may mga siraan na din po yung ating part po ng part po ng unit natin. So, on this part, yun as is naman po, ito maayos naman din po yung pagkakalagay. But anyway, ibang supplier naman po kasi yung dito sa salamin po natin. So, maayos po yung pagkakakabit na yan. So, dito sa part na to, dati wala yung pendant light natin dyan. And then, ito po yung mga framing po namin. Yan, nilagay ko na lang din po, ayan. Tapos, etong aming dining table, dati din po is yung as in yung ready-made lang po yung ginawa ko siya. Pero ngayon pinafix ko na rin po siya. So, lipat tayo rito sa glass na yan. Sa glass divider natin.
wala kayo halos makita no, kung anong naging problema niyan. Pero guys, alam nyo ba, yung stand na to, ito, pinatungan na lang po namin yan. Hindi yan yung dati niya. As in, yan din po, angat-angat din po yan. Tapos nung nakita ko yung kahoy na ginamit po dito sa unit na to, talagang sobrang nanghina ako. Kasi hindi naman po birong magpagawa talaga ng unit. Tapos, ang ikakabit lang talaga na mga materyales sa'yo ay pangit. Ito, ang nilagay din po, for your information din guys, ang nilagay din po dito na mga kahoy, yung China daw, na pinagtagpi-tagpi lang, yun yung nakita namin dito. Kasi as in talagang sobrang nakakalungkot. Naggumastos ka ng 100,000, ang 100,000 para lang mapaganda. Tapos ganun yung mga kinabit na materyales. Tapos, so ito sa part ng wardrobe namin, as in before, as in angat po yan, isang panel literal, na bigla na lang pong bumagsak po yan. Meron akong isang guest doon na bigla sa akin napa-Viber, nag-send po ng pictures na ma'am, pabagsak po itong yung pinaka-laminate nga po natin, yung panel ng laminate. As in, nakakahiya kasi talagang nagulat sila na pabagsak yon. Even yung loob po ng cabinet natin, ganun din siya. Tapyas-tapyas din po talaga siya. Tapos yung part na to guys, ito yan, yung panel. As in, puro isang diretso yan. I-attach ko rin po sa video na to. Yung itsura nung old namin na old part po ng pinto na to. So, as in, isang diretso yan. Naka-packaging tape po talaga siya. Tapos, nung kinausap ko, yung one of the laborer na kinontrata, nung one of the laborer ng contractor na unang gumawa nga ng unit na to, ang sabi, ma'am, kasi minadali niya po kami sa process po ng paglalaminate. That's why ganyan po talaga siya. 6 months, nag-angatan na talaga siya. So, ayun. Tapos dito, naglagay na lang din kami nilagyan ko na lang din siya of course, this one is a vanity mirror. It should have a light po talaga. Pero hindi siya naisip nung gumawa, or hindi naman siya nagbigay ng suggestion na kailangan natin ng mirror dyan, ng lang light po dyan. So, ito, nung inad na po ito ng team namin, ng mga labor ko, nilagay na po yan. Pati ito, yung framing, para just to have the additional accent on that side. Tapos, ilaw po doon sa ilalim. Tapos, dito sa part naman ng bed natin, as is pa lang naman din po, naglagay na lang din kami dyan ng framing po, para magkaroon po siya ng accent, ng wall accent pa po natin. So, ayan, happy naman ngayon ako na hindi na every time na pupunta ako dito sa Tagaytay is dito sa unit. Talagang nai-stress ako kasi kung di ako magdidikit, talagang nag-aayos ako ng mga parts ng unit na to. So, ayan, okay naman yung naging outcome kung paano namin na-remedyohan yung part na to na hindi ako gumastos ng ganong kalaki para lang ulitin or ayusin yung lahat ng parte ng malinong unang contractor na nagtrabaho nito. So, ayun lang guys. Hope na mas na-enlighten kayo kung paano talaga magpatayo ng isang or magpa-renovate po ng inyong unit. So, ayun lang guys. So, hope may natutunan kayo how we make a solution sa unit na to. And of course, for unit renovation, you can contact me to this number or add me to my Facebook account, Gibinia Deans Nepomuceno, till my next vlog.